bedding. So gawa tayo ng mga beds. Tapos na gumawa ng beds. Low! Gamit yung kalabang ugis. So dyan, titan sa taas. So ginawa natin mas konti, mas malayo kasi mas preferred ko yung mas konti lang yung i-manage. So again dito ay medyo lugitok, basa pa, so mas maganda ting mainit yung panahon, no? So ito yung gagawin natin part sa land prep. Again, basa ng ipot gamit yung layer mix with risal, dalawa yun. So tapos araro para makagawa ng beds, no? So tapos nagtanong ilang days pwede na tamnan. Again sa atin 15 to 30 days kasi gagawin ko nito guys, paulanan, painitan pa, tapos araruhin ulit, mix, no, para ma-pulverize. Kasi dati ito traktor, pinag-traktor, pangit kasi yung sa traktor dito, napakababaw lang, no? So gagawin natin para ma-pulverize ito, ulan init, para din yung ipot ng manok, yun bang maano sa lupa, ulan initan para yung juice, no? Kasi pagtatabunan na yan, di na mainitan, di na maulanan, so di na. So, best kasi sa ipot yung paulanan, painitan muna, parang disinfection na rin, lalo nitong ulan, itong init, no? Tapos pag maulanan, ayan, no? So bakit matagal yung land prep? Kasi again, ito yung foundation sa ating mga tanim, no? So maliban dito, after nito mix, tapos after ma-mix, doon na tayo magbasal ng komersyal, at saka na doon magtabo ng mulch, saka magtanim. So again, mas matagal yung ipot dyan sa lupa, mas maganda. So sa atin 15 to 30 days. Yung 15 napakadali na niyan, pero doon tayo sa 30 days yung maximum. The best pa rin pag lampas pa, no? Lanan, initan, tapos araruhin ulit para pulverize talaga, no? So dito konti lang to guys, kasi pinalayo ko yung distance between rows para mas konti lang yung i-manage ko. Siguro baka makaabot ng 1.5 hills, maximum na yung dito, 1.5 siguro. Tao 2,000 di kaya, no? Kasi malawak yung distance between those, no? So again, bakit mas maganda yung pinatagal pa yung pag tanim, na again land prep, ito yung part sa ating
preparasyon. Again, ito virgin area. Barin. Daming saging. Yan, pinutol natin. May mga saging pa. No, tapos lagay ng ipot. Again, yung distance malawak. Sa 5 meters. No, mula doon. Tsaka dito sa taas. Tapos, kagandahan dito, itim yung lupa. May kakayahan sa tag-init. Tapos, gagawin ko dito, again, part sa ating preparasyon. Gawa tayo ng tab dyan. 2 tab. Tsaka dito sa taas. No? Gawa tayo ng tab. Para sa imbakan ng tubig. So, gagawa tayo ng 2 tabs. Para dito. Part na rin sa ating preparasyon sa tag-init. No? So, aside from that, gagawin ko din ako magpaangat ng beds. No? So, gagawin ko plain lang, ganyan lang. Pagka-araro, tabon ko na ng mulch. Kasi pag pinaangat ko pa, pag magdilig kami, kaganon yung tubig. So, para wala, diretso-diretso na. So, di ko na kailangan. So, gagawin ko, lagay ako ng tab dyan sa taas. No? So, again, plain. Terraces. Naka-terraces. Itong area dito. So, mas maganda ito yung magdilig. Kasi, dyan lang. Hindi tatagas. Unlike sa patagilid na area ko. No? So, target natin dito na itanim. Puro mistisa siguro. Ha? May kunti pa dyan. 2 rows. So, black 2 dito. Sa baba 3. Kunti-kunti lang talaga. Kasi pinalawak ko. Actually, ito naman yung ano ko. Standard na tabla, yung distance between rows. No, so again, mas matagal, mas okay yung land prep before magtanim para yung ipot, no, ibang ma-stack na dyan sa lupa, yung mga nutrients ay intact na. Plus mag-commercial tayo, so mas maganda yung result para sa ating mga tanim. So God's grace and God's blessings, sana maging okay tanim natin dito, considering first time sa Ampalayan area, dating barin katulad dyan sa kabila, no? So walang mga tanim. So dito tamnan natin. Salamat kay Lola, pinahiram yung lupa. No, so God bless everyone. Yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupilo Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo dito. May kahibalo pa na igsaba kay manoon pa ko. Aghang salamat and God bless. Thank you Lord.